Sa puntong ito, kumuha tayo ng karagdagang impormasyon kaugnay sa pagpasok ng mga otoridad sa bahay ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari sa Zamboanga City. May news to go si GMA News stringer JV Francisco. JV! Yes, Kara, kanina nga 4:30 ng madaling araw, isang malakas na pagsabog narinig mula sa Barangay San Roque dito sa Zamboanga City. Ayon kay Barangay Chairman Randy Bancayrin, sa bahay mismo ni MNLF Chairman Nur Miswari, galing ang napakalakas na pagsabog dahil sineserve na nga ng mga otoridad ang search warrant. Isang special access charge o water explosives ang ginamit ng otoridad para mabuksan ang main gate ng bahay dahil wala raw sino mang tao sa loob ang lumabas para buksan ang naturang gate. Ayon kay Police Regional Office 9 spokesperson Chief Inspector Ariel Huesca, ang naturang water explosive ay hindi maaaring makakapinsala ng malaki. Layunin ng naturang search warrant na makuha ang ilang dokumento, improvised explosive device, IED components at mga baril para gamitin bilang ebidensya sa pag-file ng kaso laban kay Miswari. At positibo raw na may mga gamit na nasa kamay ngayon ng mga pulis at pinoproseso na Scene of the Crime Operatives o SOCO. Ayon sa ilang kapitbahay na may maliit na gate raw sa likod ng compound ni Miswari, malamang doon tumakas ang mga tao sa loob ng bahay ni Miswari bago sumalakay ang mga pulis at militar. Yes, JV. JV, are you still there? Yes, Kara. Yes, okay, Kara. alam naman natin na hindi lang ito ang bahay ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari. Sa pakikipag-usap mo doon sa mga kapitbahay, yung mga residente na nakatira sa paligid dyan, matagal na bang nakatira dyan itong si Miswari? Kailan nila huling namataan itong si Chairman Miswari dyan sa tahanang iyan? Actually, ayon sa ilang mga kapitbahay dito, nakita nila si Miswari dito noong Agosto lang. Naalala mo, may press conference si Miswari dito sa Zamboanga City noong Agosto. Doon lang nila nakita na may mga tao na pumapasok doon sa mismong gate na yon at nandun na nga si Chairman Miswari. Pero alam mo kanina, ayon din sa ilang mga PUJ driver, bago nga ang September 29 standoff dito sa Marta Drive, Santa Catalina at Santa Barbara, napansin nila na may mga lalaking tao na pumapasok doon sa mismong loob ng bahay ni Miswari. At yun na nga, ngayon nang pumasok ang mga military at pulis, wala na raw tao. So hindi nila alam kung saan pumunta ang mga tao na noon pa man pumasok sa loob ng bahay ni Miswari. Kailangan ba talagang gumamit ng ganong pampasabog para lang makapasok dyan sa bahay na iyan? Pero, alam mo, klinaro sa atin ni Chief Inspector Huesca, ang ginamit nila isang special access charge o water bomb ang ginamit nila para hindi daw gaanong makaroon ng pinsala doon sa mismong bahay ni Miswari. Kasi matagal na daw sila, kanina pang mga more or less 3 o'clock in the morning, nandun na sila sa labas ng bahay ni Miswari, walang tao sa loob. So yun talaga ang ginamit nila para mabuksan at makapasok nga sa loob ng bahay nito. At itong ebidensya na nakuha daw nila sa loob ng tahanan ni Miswari, may description ka na ba kung ano itong mga dokumentong ito na kanilang nakuha at paano ito makakatulong dun sa rebellion charges against the founding chairman of the MNLF? Ayon kay Chief Inspector Huesca, meron na daw nandun, actually nakita namin kanina doon sa nakalagay siya doon sa 3 sako. Tapos pinasok nga sa isang kwarto dito sa mismong bahay. At pagkatapos noon, nakita namin yung mga taga-PNP SOCO ang pumasok din. Pero walang sinabi doon sa amin kung ano talaga yung mga nakuha nila doon sa loob mismo ng bahay. Pero ayon kay Chief Inspector Huesca, ito talaga ang gagamitin nila bilang ebidensya sa pag-file ng kaso ng rebellion laban kay Miswari. Maraming salamat sa iyong ulat, JV Francisco mula sa Zamboanga City.